Okay, mga Lodino, welcome back sa channel natin at sa ngayon ay mag-layout na kami ng trusses na gagawin namin para dun sa balayang. So yung ginagawa ngayon ni Reggie ay naglalagay kami ng patungan namin. So para stable yung ano natin, trusses natin na ipapabricate, kailangan lang na may mga patungan kayo na ganito kasi tingnan nyo yung pinagtatrabaho namin ay lupa lang, so hindi yan patag. So ngayon ang gagawin diyan ay maglalagay tayo ng mga patungan, and then yung patungan na yon ay lalagyan natin ng tansi para pantay, no, para pagka gumawa tayo ng trusses ay sa pag-layout pa lang ay tama na, no. Marami tayong nakikita na yung mga trusses nila ay parang parang Chinese temple, no? Baluktot ang trusses nila kasi hindi nila inayos yung pagpapatungan nila. At siyempre hindi na nila tinuwid yung mga bakal. So hindi kami gumagawa ng masakit sa mata, no? Dapat kahit na matagal ang proseso, so kailangan natin sundin. So ito, yan, sa tuwing gagawa kami ng trusses, kahit na anong paman yung trusses, ay naglalagay kami ng ganito pa rin yung ano namin, proseso, no? Ililibil yung mga patungan, gaya ni Reggie, may tansi, pag hindi mabot, lagay mo din ng pagpatungan na. Tapos maglalagay din kayo ng spike kagaya nito, no, para hindi gumalaw yung inyong patungan, dahil pagka inano natin, hinatak natin yung angle bar, hindi naman sumunod itong patungan natin. So ayan, lalagyan ng tansi yan magkabilaan, ipapantayan para yung magagawa nating trusses ay pantay, no, hindi bingkong. At dito naman ay ito yung plano natin. So ayan yung plano natin na sinusundan, ito mga to, and then ang perspective niya ay kung magawa yung bahay ay ganito itsura. So yan. So ito na mga lodi, no, mag-start na kami magbuo ng trusses. So bago kayo magbuo ng ng trusses, mag-layout muna kayo ng tansi. So ito, tinansian muna namin tong ilalim bago to winilding yung pinaka-pattern natin. So ayan yung may mga guhit yan. Yan yung ng tansi. At then ito, tatansian natin to yung ibabaw, pero ikakabit muna natin yung dulo. Ayun, naka-spata doon. So to, tingnan natin kung naka-espala. Tingnan mo nga, Jay, kung tama yung natin. So pag tama sukat nyo, kailangan to espalado yung dulo. Ha? So ayan, no? Perfect. So ibig sabihin tama yung computation natin sa trusses natin. Tama yung sukat. Then i-welding na to. Saka doon sa kabila din tatansian natin para makuha natin yung tuwid ng bakal. So ito, nilalagyan namin ng tansi para siguradong tuwid yung angle bar, kasi yung angle bar balok to. So kailangan natin gawa ng paraan para may tuwid. So lagyan natin ng tansi. So ganyan kami magtrabaho kahit malaki o maliit. Same procedure lang. Then lalagyan ng ng brace para gaya nito. Para hindi bumaba, no? Para gagaya nito, no? Stable siya kasi ito na yung pinaka-pattern natin, Bali, 4 ang gagawin nito na kasing laki nito. Kaya kailangan magawa natin ng tama to. O, ito na, meron na tayong top at bottom cord. Yung ilalagay natin ngayon nito ay yung mga member na. At pag nagagawa kayo, make sure lang na yung mga dinugtungan ay hindi magkakasama. So yun, may dugtong tayo doon sa ibabaw, yung
sa ilalim, yung dugtong niya andun sa kabilang dulo. Para iwas tayo bali. So okay na to mga lodi, no, na kapag buo na kami ng trusses. At dalawa na ito, no. Yung isa pattern natin, din yung isa ipinatong lang sa ibabaw nitong pattern natin sa ilalim. So ipapanting yung pattern nyo ay maayos yung pagkakagawa, para yung mga sumunod na gagawin ay ipapatong na lang. So ito, tatanggalin to, tapos papalitan ng panibago. So buo na itong isa, din tatanggalin para gagawa uli ng panibago dahil apat ito. So wag kayong gagawa ng process, no, na patong-patong yung ginagawa. Isang pattern, isang ipapatong nyo para makabuo din tatanggalin. Yung iba kasi ang ginagawa ay kung ilang process yung ginagawa nila ay pinapatong-patong nila. So ang ending, habang tumataas itong process nyo, kung ilang patong yan dito sa ginagawa nyo, ay lumiliit ang nagagawa nyong process. At pagka lumiit na, hindi na yan tugma doon sa mga iba na ikakabit nyo, dahil ito magkakasalubong ito. So ito, naputol na namin yung mga pyesa nyo, yung mga member. So yung iba nakagawa na ng nakaputol na yan, babawasan pa nila yan dahil lumiliit, tumitikom yung process. At pagka ganun ang nangyari ay pag inakyat yan sa taas at pag nagkabit na ng mga parlina, doon na nakikita yung diferensya. So ito, pag gumawa kami, isa-isa lang yung pinapatong namin dyan, tinatanggal din, ipapatong ulit para maiwasan yung pagkakamali. Okay mga lodi, no, so kung nagustuhan nyo yung video namin, paki-follow na lang ng Facebook page namin. At makakaasa kayo na lagi kaming magbibigay ng mga ideya sa ginagawa namin. At ito si Reggie, talagang master na nito yung paggawa ng mga ganitong gawain. Okay mga lodi, maraming salamat. So papalo na lang at paki-support na lang ng page natin. At paki-support din yung YouTube channel namin na Kuya Ray The Fabricator. At marami na kaming na-upload na mga video doon. Ito na mga lodi, no, may buo na kaming apat na trusses. At itong dalawang nakatayo na yan ay naka-full weld na yan, no. So ang diskarte namin dyan para hindi bumingkong o bumaluktot yung trusses ay yung dalawang angle bar muna yung ang pag ipo-full weld nyo. Gaya nito, yan, yung dalawang angle bar na yan, naka full weld yan. Dito na full weld yan, yan lahat yan naka full weld na. Magkabilaan yan naka full weld. So ayan, no, kabilaan naka full weld. At hindi pa yan tinatanggal natin yung pagkakadikit ng dalawang trusses, no, kasi pattern natin tong ilalim pattern natin yan, at ito yung ipinatong natin. So ayan, no, naka-spot pa yan mga yan. Yan, kapag ka na full weld na ito ni Reggie lahat, ito yan, pino-full weld na yung mga member. Kapag na full weld na lahat yan, saka pa lang kakalasin. At pagbaliktad niya, i-spot ulit yan dito sa pinaka-pattern niya para maiwasan natin yung pagbaluktot. So ito yung nagawa na namin, no? Tingnan nyo. Tuwid yan, tuwid. No, wala kang makitang baluktot yan. Taas baba, tuwid yan. O dito, kung hindi nyo gagawin yung ginagawa namin, pag pinulweld nyo kasi ito sa nipis nitong angle bar, ang angle bar natin ay 316 lamang, no? Pagka hindi natin yan i-spot muna dito sa pattern natin, no, kung tatanggalin natin kaagad bago i-full weld,
talagang magbabaluktot yan dahil ang karakteristik ng bakal kapag nainitan ay yung portion na nainitan ay nagsishrink, no, lumiliit na hindi natin napapansin. And then pagka lumiit na yon ay doon na nagsisimula yung baluktot. Kung saan siya nainitan, doon siya babaluktot. Kaya iniiwasan natin na ganun ang mangyari. Kaya yan, kung naka-spot pa yan, no. And then siyempre tatanggalin na ngayon ni Reggie. No, kung napapansin nyo, si Reggie lang talaga gumagawa. Taga-video lang ako dahil yung kuryente natin ay napakahina. Hindi pwede magdalawa yung welding machine. Dahil yung area natin ay napakalayo sa sa main line at napakaraming gumagamit sa sa kuryente na ginagamit natin. No, kaya isang tao lang ang pwedeng mag-welding, no. Talagang ganun. O gusto man natin mapabilis yung trabaho, wala tayong magagawa dahil hindi pwede magsabay yung dalawang welding. Then tatanggalin na ngayon to tatanggalin na ni Reggie. Then babalik ta rin namin bago lagyan uli ng member tsaka ipo-full weld. So yan o, pinaghiwalay para mabaliktad natin. So ito na mga lodi, binaliktad na natin. Yung member na yan ay pinulweld natin yung nasa ilalim na. Then bago pa natin to papatungan ng dobling ng member. Ito ispat muna ni Reggie ito para pag pinulweld natin hindi siya mamaluktot. O kahit madalang lang na mapigilan lang yung pagbaluktot ng bakal kapag nainitan. So magkabilaan yan, i-spot yan bago pa natin lagyan ng member tsaka ipo-full weld. So ganun ang proseso mga lodi kapag manipis yung yung bakal nyo. So ito kasi 316 lang. Kung hindi natin to gawa ng paraan, no, babaluktot yan. So doon tayo nakakita ng process na pinapalo ng maso kasi baluktot. So hindi kami nagpapalo ng maso, no, maliban na lang kung talagang kailangan. So dito yan ang paraan namin para tuwid pag nabuo. So nakabit na natin itong mga member, no, at make sure lang sa pagkabit ng mga member kailangan tapat-tapat para hindi naman masagwa tingnan, no. Then ito ipo-full weld na para makumpleto na tong apat. And then tong pang hip thrust natin, malaki yung hip thrust, no, 9 meters mahigit ang hip thrust natin. So magli-layout tayo uli ng panibago, no. Same procedure pa rin sa pag layout natin itong main trusses, yung maiksi. So, same process pa rin para same din ang magiging kinalabasan. So okay mga lodi, no, kung nagustuhan nyo yung video namin ay paki-subscribe na lang at paki-share, no, paki-like na lang din. At antabayanan nyo yung mga mga video na ina-upload namin at sinisiguro namin sa inyo na may mapupulot kayong mga konting kaalaman, no, dahil actual namin ginagawa itong sinishare namin sa inyo. Okay.